Hi guys! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Another reaction video ang ating pag-uusapan ngayon. And maligayang pagbabalik dito sa Chloe TV. So ngayon bibigyan natin ng reaction. Galing ito kay Showbiz Fanatics. So talaga namang napaka-intriga, no? Na-curious talaga ako sa title niya kasi ito yon, huli sa akto panglalait ni First Lady Liza Araneta kay VP Sara na isend mismo kay VP Sara. So ano kayang panglalait ito? So yan yung ating pakaabangan mamaya. Titingnan natin yung video from Showbiz Fanatics. So Attorney Rocky nagsalita na. So ito talaga si Rocky, no? Ang daming chismis sa buhay. Kaya isa rin ito sa mga marites sa ating politika, sa ating bansa. So kaya naman guys, bibigyan natin ng reaction itong video from Showbiz Fanatics. So huwag niyo kalimutan i-subscribe ang kanilang channel. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content na may kasama kayong manood, ayan, please don't forget to subscribe to my channel. Huwag kalimutan mag-like, share, and comment sa video na to para mas mapanood pa ito ng ating mga kababayan. So alam ko excited na kayo, kaya let's go, panoorin na natin to kasi ako na-curious talaga ako dito. Bakit nag-aaway-away na to? Ano bang dahilan? Let's go. On pa man, ikaw na ang bad shot sa mga Duterte. Ito ang matinding revelasyon ng former spokesperson ng palasyo na si Attorney Harry Roque sa sunod-sunod na patutsada ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Vice President. Dami talagang alam nito ni Harry Roque, no? Si Inday Sara Duterte. Nagulantang ang maraming netizen sa panibagong revelasyon ng former spokesperson dahil tila noon pa man raw panahon pa ng kampanyahan, tila hindi na gusto ng unang ginang ang nooy Davao City Mayor. Kinumpirma ng mga reliable sources na totoo ang Kaya pala guys, nung una, ayaw ni former President Duterte itong magkatanding si VP Sara at saka si PBBM. So kaya pala medyo parang may gap kasi makikita mo sa mata ni President Rodrigo Duterte na may parang ayaw talaga niya kay PBBM. Kasi dati pa yan, binabanatan na niya yan yung panahon pa lang election. Na tila aksidenteng na-isend ni First Lady ang kanyang panglalait mismo sa Vice President na si Inday Sara. May pagkakataon... Grabe guys yung panglalait na words, no? Talagang okay sana kung manglait siya, kung hindi siya kalait-lait, di ba? So, medyo dihado tayo doon. Sa pagkakaalam ko din guys, no, itong kampo ni President Marcos kung panahon ng eleksyon, sila mismo yung nag-reach out ni VP Sara para tumakbo itong Vice President. So yun yung pagkakaalam ko. So tingnan natin ito sa video. Let's play. Kasi na umiinom at nalasing noon ang First Lady at dito'y itinex ang kanyang... So it means lasinggira din itong sa First Lady natin. Ganon. Amiga na kung ano-ano raw ang ginagawa ni VP Sara at nagvi-videoke pa kasama ang kanyang mga kapatid. Di umano'y ang ibig sabihin raw ng text messages ay... Anyway, ano pakialam niya pag nag-i-enjoy si VP Sara, di ba? So, tsaka mga kapatid naman niya yung kasama niya. So, labas na siya doon. Labas na ang ating First Lady doon. Kung may galit man siya kay VP Sara, so wala na siya doon kung mag-i-enjoy si VP Sara kasama yung mga kapatid niya, di ba? Na mo ang gaga kung ano-ano ang ginagawa. Sa halip na sa kanyang amiga o kumaring ma-isend ang nasabing text message, ay aksidente itong kay VP Sara na isend. Panahon pa... Bakit naman kasi siya patanga-tanga? Doon pa talaga sa... ang kontra niya na isend yung message. Naku naman. Baka sinadya talaga niya isend doon kay VP Sara. Hindi natin alam yung punot dulo talaga. Lamang raw ito ng kampanyahan at hindi pa nauupo sa palasyo ang kanyang asawa, ganito na ang trato ni First Lady kay VP Sara. Kaya't hindi raw nakapagtataka kung may attitude pala itong First Lady natin.
Okay. Labas raw o palalabasin ng masama si VP Sara Duterte sa lahat ng tila interview ng unang ginang dahil susubukan raw nitong linisin kahit papaano ang kanyang pangalan dahil noon pa man nabisto na siya ni VP Sara sa masasakit na pananalita hindi lamang sa Vice Presidente. Teka lang guys, teka lang. Dito. Bakit po parang mas maingay pa yung pangalan ni First Lady dito? Hindi naman siya yung binuto ng taong bayan, di ba? So, bakit kailangan pa niyang magpasuyo? O bakit kailangan pang, kumbaga, si VP Sara pa yung magmamakawa sa kanya para magustuhan siya nito? Wala rin tayong clue dyan. Kundi maging sa kanyang pamilya. Narito ang big revelation ni former spokesperson Harry Roque kung saan matapang na hinamon si First Lady Liza na i-deny niya raw ang mga ganitong akusasyon laban sa kanya at ilalabas mismo ang mga ebidensyang si VP Sara mismo ang nakatanggap ng nasabing text messages na panglalait ng unang ginang. Narito't panoorin ang full video. Ika nga guys, no, walang lihim na hindi nabubuking. So ito na, itong si Rocky talaga, napakadami ding alam nito eh. Hindi lang politika, pati showbiz na rin, pinasok nito. Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Lisa Araneta Marcos kay VP ito ha. Kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig minom. Kapag nalalasing, nagte-text, kung ano-anong tinetext. Pero minsan, nagkakamali siya ng pinagte-textan. Meron siyang itinext. Grabe naman yung nagkakamali guys, no? Siguro, hindi natin masisisi, baka lasing na talaga. And yun, baka lasing na tapos hindi na niya alam kung saan niya sinend yung message. Na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya. Pero ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam. Teka lang. So, alam niyo po, gustong magsaya ni VP Sara doon. Diba? Hindi ko talaga makuha yung point ni dito. Hindi ko talaga makuha kung bakit parang may lihim talaga siya nagahit noon pa man sa ating VP Sara. Ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Na-receive po yan ni VP Sara. Ayan, showbiz fanatics. Siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa na Bad shot. Itong isa. Nice shot. Di ba? Tingnan nyo guys. Ang layo ng pagkakaiba ng hitsura nila. So, si bad shot at saka si nice shot. Okay. kita ang TikTok ni First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasabi, bad shot sa akin yan. Hindi ko siya nakita sa TikTok, pero nakita ko siya sa YouTube kasi sobrang ang dami na nag-upload nun. I think hindi pa naman siguro pinalabas ni Katonye yung full video, pero may clip doon na talagang sinabi niya na bad shot talaga siya kay VP Sara. Wow naman. VP Sara na yan. Mantakin mo, pupunta ng rally, tatawagin yung presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina, no? Doon sa kanyang teaser interview. Teka lang, di ba yung tumawag sa kanyang asawa na bangag, hindi naman si VP Sara. Ang tumawag na bangag doon is yung tatay ni Sara. Doon siya magalit, hindi kay Sara. Hindi yung pagbubungan niya ng galit si VP Sara. Malay ba natin malay ba natin na medyo masaya lang si Sara noon, kaya tumatawa siya habang sinasabi yun ng tatay niya na bangag si Marcos, di ba? Hindi din natin alam. Let's go. Kay Anthony Taberna. Siyempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya,
Ever since, I was always kind to her, and sabi nga niya, the president is always protective of her. Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Melissa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito, ha. Kampanya pa lang, itong si Lisa... Ito yung gusto ko kay Rocky, guys. Talagang may mga ebidensya. Talagang confirm bago niya ilabas. tulad nung sinabi niyang gentleman agreement, diba dati sinabi niya yon. So, nung bumuto or yung pumutok na yung kwento or nung issue. So, lahat ng mga kasama nung dating administrasyon, hugas kamay. Pero, ayun, napatunayan nga talaga na mayroong agreement doon kasi mismo yung China nagsalita na. So, ito yung gusto ko kay Harry Roque. Talagang meron talagang ebidensya, may mga patunay talaga before niya isa publiko yung mga secrets niya. Neta Marcos, mahilig uminom. Kapag nalalasing, nagte-text kung ano-anong tinetext. Pero minsan, nagkakamali siya ng pinagte-textan. Meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya, pinadala niya sa isang amiga niya. Pero, Baka maganda yung boses ni VP Sara. So, kaya siguro siya nainggit, di ba? so, ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po. Sino naman kasing tanga na hindi alam kung sino yung sinendan, di ba? Pag nag-send ka ng message, so nandun mismo sa send message yung sinabi mo. Yung kwentong yan, na-receive po yan ni VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan, gaya ng mga appointments na dapat gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado, ha? Pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga, nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. Linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos panahon pa po ng eleksyon. Ginigera na niya si VP Sara. Meron pong elemento yan ng Yun. Unang-una, tanggapin po natin. Yun. Yun yung pinaka-first, pinaka-first element dyan, yung silos. Kasi unang-una, napansin ko kasi guys, nung panahon ng kumpanya, ni Bongbong Marcos, napaka-touchy niya kay VP Sara, di ba? And alam naman natin guys na medyo maganda talaga si Sara kumpara dito kay First Lady. So, malay ba natin na galit na pala noon yung First Lady natin. So, hindi yung kasalanan ni Sara, di ba? Saksakan naman ang ganda ni VP Sara para kay First Lady, no? Tapos ang problema din, Natawa na ako kay Harry Roque, saksakan ng ganda. Tama nga naman, saksakan ng ganda si VP Sara kumpara kay First Lady. Wala tayong magagawa dyan. dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. Tama na. Ako kahit gano'n kong kalapit kay VP Sara, gwardyado. In fact, handshake lang, no? Kung merong mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi stricto yan no? Si Maldita. Sara. Pero napansin ko ng election. Maldita talagang si Sara, nanapak na talagang sheriff Touchy itong si PBBM. Siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan na touchy-touchy siya sa ibang babae. Yun yung nakita ko din kay President Bongbong Marcos na sweet siyang tao. Mahilig siya. Kasi nakita ko nung eleksyon, hilig niya alalayan yung BP natin, di ba? So, sweet talaga siya. So, hindi rin natin masisisi si First Lady na nagselos dito. Kasi ayan At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya noong eleksyon pa lang na talagang mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. Tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. Kaya naman tumakbo ng vice Isa president. talaga dyan sa dahilan is yung selos.
Parang kanta lang ni Shaira, Selos. Hindi si Inday Sara dahil kinonvince siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos kung totoo to, sabi niya hindi. Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalan na niya yan. Sabi ko, ba't mo sinabi pakasalan na yan? Kaysa naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag hindi siya nag-asawa. Pero syempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood. Nung nakita niya na very close itong si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte, talagang markado na. Kasi itong si Marcos, guys, itong si Amy Marcos, no? Close din po siya kay Tatay Digong or ni former President Rodrigo Duterte. So nung panahon na yon, so mas lalong naging malapit si Amy Marcos sa mga Duterte or kahit noong pa man siguro malapit na talaga si Amy. Kaya siguro naisipan niya na encourage itong si VP Sara na tumakbo bilang Vice President. Yung objective nila dito is kunin nila si Sara para magsanib yung South at saka North, di ba? Para maging landslide, panalo itong tandem nila. Si VP Sara. Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, ano naman ngayon? Sino ka ba? Oo nga naman, sino ba si First Lady para suyuin ng isa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa? Di ba? So, ang maganda lang dito kay Sara, guys, so talagang hindi siya pumapatol sa mga issue. So, ayun, no comment lang siya dyan. Hindi natin alam sa kaloob-looban yan. Parang gusto na yung manapak. Ito yung maganda kay Sara, no, na talagang act professionally. Ito namang si First Lady, abogado pa naman din siya. So, sana message na lang niya privately itong si VP Sara na yung mga ganito, hindi ko ganyan. So, dapat ganun sana yung ginawa ng ating First Lady. Pa, ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Hindi ba totoo? Tama, mas lamang pa yung boto na nakuha ni Vice President Sara Duterte kay Marcos. Yun po yung totoo dyan. So, ibig sabihin po, na ano lang to si Marcos, na ano tawag doon sa Bisaya, panakahig. So, nadala lang sa kasikatan ni VP Sara. Sara pa ang nagbigay parang kanyang esposo ay maging presidente. Lahat ng survey ng mga panahon na yon nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara as presidente, runaway winner siya. Ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang norte, mas solid ang south. Nag-work. Kasi nga, basta solid ang norte, solid ang south, panalo. Sabi nating south, hindi lang naman Mindanao yan. Kasama yan yung Cebuano-speaking areas. So ang hindi lang malakas ang Duterte, syempre mga Ilonggo-speaking areas. Pero lahat yan, kasama na ang Waray area, ang binigay ng Duterte sa Marcos, ay lahat yung Cebuano-speaking Visayas areas at Mindanao. Ang binigay ng Marcos, solid north. Ang talagang pinaglabanan, Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog dahil ang Bicol region naman talagang Kireni. Traditionally, ang Southern Tagalog at saka Metro Manila, hindi talaga boboto sa Marcos yan. Nadala talaga yan ng Duterte. Dahil ang Duterte, kahit ano pang sabihin nila, ang Manila ay hotbed ng oposisyon, landslide si Duterte dyan. Pati pa noong 2016. So nadala siya ng Duterte sa Metro Manila, nadala siya ng Duterte sa Southern Tagalog region. Dahil ang Batangas, ang Laguna, traditional naman po yan, bumoboto sa oposisyon. Pero bumoto sila kay Duterte. Nadala ni VP Sara si PBBM. Hindi ba na dahil meron ka dapat tanawin na utang na loob na hindi dapat sa iyo nanggagaling ang mga maanghang na salita laban kay VP Sara? Let me remind FL na ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at
dati pa po sinasabi ni Presidente, talagang drugista ang PBBM. Presidente Digong, kay Inday Sara at sa akin, dahil ako lang naman yung nag-iisang sumunod kay Inday Sara nung kami po ay sumari sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Bakit siya magagalit? Di ba nga, sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama. So hindi dapat siya hinanakit. Ano ngayon, First Lady? Pinapahagwatig mo ba sa iyong deklarasyon ngayon? At miski hindi ikaw ang halal ng bahayan, ikaw ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yan naman talaga ang duda ng marami. Ikaw na walang mandato ang nag-a-appoint ng mga tao sa gobyerno. Ikaw, kahit walang mandato, ang nagdidikta ng mga pulisiya. Kasama na yan yung desisyon na tanggalan ng pondo si BP Sara dahil, aminin o hindi, dati mo pa siya kinabubusitan. Huwag po sanang ganyan. In the same way na you want your husband respected as the highest official of the land, may karapatan din na marespeto ang pangalawang pinakamataas na opisyales sa ating bayan. Magpa-drug test anytime nang malinaw ang pangalan ng inyong asawa at samahan nyo na rin kasi may mga ugong-ugong na hindi lang po nag-iisa sa pamilya ninyo ang bangag. Hay, nako, politika nga naman sa Pilipinas, di ba guys? So, hindi mo talaga maiintindihan. So anyway, wala tayong magagawa dyan kasi andyan na yan eh. Pumutok na yung balita na yan and di rin natin masisisi si First Lady na magsisilos dito sa ating VP Sara. Pero para sa akin, full support pa rin naman ako sa ating Presidente, kay Bongbong Marcos at dito kay VP Sara. So wala tayong kinakampihan dyan. Sa kanila na yung problema na yan kasi hindi yan para sa buong Pilipino eh. Kumbaga pansariling problema lang po yung ginagawa nila. So ang nakaproblema lang dito kay First Lady, bakit kailangan pa niyang ipaalam sa taong bayan kung gano'y pwede naman niyang gawin ito privately. Sila mismo ni VP Sara mag-usap ng mahinahon at saka hindi na kailangan pa idaan sa social media. So kayo guys, kung kayo ang tatanungin, ano yung masasabi niyo dito sa bangayan ng ating First Lady at nitong si VP Vice President Sara Duterte? Comment nyo sa baba.